Yes, attorney. Hindi po talaga kami titigil hanggat we get to the bottom of how Guo Huaping and her party ay nakaalis dito sa Pilipinas. So, pwede niyo po bang ibahagi sa komite namin yung progress ng investigasyon ninyo sa bagay na ito? Magandang umaga po, Madam Chairperson and Honorable Senators. Mula po nung na-appoint po ako bilang officer in charge sa office po ng Commissioner, humingi po ako ng authority to conduct an internal investigation tungkol po sa mga personnel ng Bureau of Immigration. Ang una po namin ginawa ay nagkumuha po kami ng listahan ng mga immigration personnel na naka-duty po sa different airports from July 1 to 18 of 2024. At hindi lang po sa airport, yung pong sa mga border crossing stations po namin. Para po ma-establish namin kung ang paraan ng pag-alis ni Ms. Alice Guo ay through dagat po, through the sea, or via airplane. Ngayon po, meron na po kaming initial theory. But as I pointed out po, Your Honor, it is just the first theory. We are subject to the strictest scrutiny. Ang teorya po na yun na napresenta po namin kahapon, Madam Chairperson, sa inyo informally at na ipresenta po rin namin kay Senator Gatchalian, informally rin po kahapon, ay umalis po siya via sea. Yun po ang unang theory. Ang una hong pinagbasihan namin ay kung ano po ang nilalaman ng pasaporte ni Alice Guo at ni Sheila Guo. Dalawang bagay po yun. Unang-una po, meron pong stamp dated July 18, 2024 na pumasok via Kuala Lumpur. Ang pangalawa po, meron pong stamp na nagsasabing pumasok din po siya through Sabah on July 19. Now, based on the first theory po na nabanggit ko po na subject to the strictest scrutiny, ang pasok po niya, ang alis po niya ay via sea, using also yung mga testimonya po nila Alice and Sheila Guo, at pumasok po via Sabah. Ngayon po, we are in the process of validating all the information. Kasi po, sinabi ho ng mga testigo na umalis ho sila via yacht. Ang isa pong ginawa namin ay pumunta po ang 5 opisyal po ng Bureau of Immigration sa Manila Yacht Club. But we were told to submit a letter and ask for an appointment to conduct an ocular inspection of the premises. Yun po. Hindi kayo pinapasok ng Manila Yacht Club? Hindi po, ma'am, hindi po pinapasok. Pero sumulat po kami ng September 13 para po i-formalize po yung aming request to conduct the ocular inspection. Sumagot na po ba yung Manila Yacht Club? As of now po, wala pa po kami natatanggap. Wala pa po natatanggap regarding that po. And kayo po ay isang government bureau at may active investigation going on sa mga usaping ito. That's correct po, Your Honor. I hope makatanggap kayo hanggat maaga ng sagot mula sa Manila Yacht Club. Yes po, Your Honor. We will reiterate also and repeat our request to the Manila Yacht Club for us to be allowed to conduct the ocular inspection and bring more information to be given and turned over to this honorable committee, Your Honor. Ang isa pong teorya also is, Your Honor, yung pong kinonsider po namin yung stamp dated July 18, 2024, kung saan pumasok siya via Kuala Lumpur. Admittedly, Your Honor, we are exploring all channels para po ma-determine ang ano po dito, ang authenticity po at saka po. Yun po, Your Honor. Maraming salamat, Attorney. And I note, before I call on the SP Pro Tempore, I note na 11 days na mula nung sumulat kayo sa Manila Yacht Club. Siguro naman hindi nila lalampasan yung 15 days natin sa gobyerno na obligadong sumagot. And I hope it will be a positive response. Thank you very much. SP Pro Tempore. Attorney, Good morning po, Your Honor. ano gagawin mo sa yacht club? Titingnan mo lahat yung mga yate doon? Ano po, titingnan po yung possibility na doon po merong sinakyan yung ano po, yung mga witnesses po natin based po doon sa kanilang testimonya earlier dito. Yeah, is that the only docking station that we have? Kung nakadock sa iba yung yating ginamit nila. We are exploring, Your Honor, all possibilities po. Kaya po, we are not leaving any stone unturned. Kung meron pong ganun po ng testimonya, it is up to us. And it is our duty. We have to undertake the investigation po ng lahat na possible leads, Your Honor. All right.
Salamat, SP Pro Tempore. Attorney, kinonsider nyo rin po ba yung humalig sa Quezon bilang possible jump-off point? Tinatanong ko po dahil meron po akong ipapadinig na video Apo. na maaaring sumuporta sa teoryang ito. Apo. Yeah, Magandang araw po sa lahat. Ako pala si Renato, nasa wastong edad, mula sa Region 4 na nagtatrabaho before sa isang boss o pogo owner sa lugar ng Bamban. Ang aking naging boss ay kaibigan ni Yang Bin. Na yung Baupo o pogo sa Bamban, sa Clark and Cora. Ang sir ay napag-alaman ko na ang pangalan ay Zonyo Ontek sa pagkakakilanlan kay YB or Yang Bin ay mataling na kaibigan ni A.K.A. Pilay na tinuturing nila na big boss ng Baupo at Zonyo Ontek Company. Masasabi kong sila ay talagang magkaibigan o magkasosyo sa mga nabanggit kong pogo company. At kaya nasabi ko sila ay talagang may connection dahil madalas niyang pinapagamit ang bila na pag-aari niya sa Fontana Leisure Club sa Pampanga. Bila 713 and bila 714 kapag sila ay nandoon, maraming pagkakataon tulad ng celebration ng Chinese New Year, Mooncake, at Buddha Festival na nagsasama-sama ang mga pogo owners sa Bila 713. Kasi na akong nakikita sina Yang Bin at A.K.A. Pilay at ang iba pang pogo owners. Isa rin sa mga naging kasama ko sa trabaho, may nasabi siya na noong time na nag-vacation sila sa Umalik, kasama si Pilay, may sinabihan siya na may-ari ng resort na British na gusto niyang bilhin ang property na yun. Bisa aking obserbasyon, halos lahat ng mga tauhan ni Yang Bin, ng mga drivers, security, bodyguards, ay mga taga-Umalik. Dumating din sa aking kaalaman mula sa mga naging kasama ng asawa ni Yang Bin, ay mula sa bayan ng Umalik at kapatid ng nakaupong kasalukuyang mayor doon. Maraming salamat po. Yan lang ang aking labis na nalalaman kay Yang Bin at kay Pilay. So, ipo-provide din po itong video sa mga miyembro ng komite, but ang basic testimony nitong si Elias Renato ay pumupunta ng humalig si Huang Ziyang, also known as Pilay. At ang mga tauhan ni na Huang Ziyang at ni Yang Bin ay taga-humalig. Attorney, apparently, isa sa mga business partners din ni Guo Huaping, isang Yang Bin, kasal po sa kasal po siya sa kapatid nung incumbent mayor ng Humalig. And pinapakita naman dito, screenshot ng warrant na kasama si Yang Bin, no? Subject ng warrant na ito. Attorney, nung nahuli po yung mga assets, nung nahuli ng mga assets nyo, si Mr. Yang Jianxin o Tony Yang, may mga opisyal ba ng gobyerno na nagsubok makiusap on his behalf? Kumbaga, ina-arbor si Mr. Yang. At pwede nyo bang sabihin kung sino-sino yung mga taong ito? Your Honor, kahapon po as committed, kinausap ko po ang one of the immigration officers who was present during that time. Dalawa po sila. Si Mr. C po, the head of our fugitive search unit, who's currently in London attending a conference on intelligence po and immigration. And Mr. Rubio. I was able to talk to Mr. Rubio. Nabanggit po niya na wala po siyang napansin na opisyal po ng gobyerno na nag-try po mag-intervene on behalf of
the subject, Mr. Tony Yang. At wala po siyang napansin, nakausap o nakita po, Your Honor. Alright. Salamat, Attorney. And possibly a final question from the Chair for PAOK today. Yuse Cruz, paano nyo po madidescribe yung papel